teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus. Ako ay awit sa'yo, Panginoon. Di ko mapigilan ang magpuri sa'yo. Ako'y walang magagawa kung ikaw ay wala sa akin. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Magpasalamat sa ating Panginoon. Ang ginawa niya'y ating ipaalam. Ang kanyang pangalan ay dakila at banal. Tapat ang Diyos magpakailan pa man. Praise the Lord, purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen, hallelujah. Ikaw ang dakila, lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Praise the Lord, purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen, hallelujah. Ikaw ang dakila, lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Lahat ng papuri para sa iyo, Jesus.
Magandang umaga po sa ating mga kapatid na tapat at laging nariyan tuwing araw ng Sabado upang makibahagi sa isang napakabanal na gawain at yan ay ang awit ng pag-ibig kung saan ang buhay ng mga kapatiran ay naihayag at nagbibigay luwalhati sa pangalan ni Jesus. At naku, meron no kaming bagong ngayon, segment. Matutuwa kayo. Pero bago tayo tumako dyan, tayo muna ay manalangin. Ama, muli po, ang pinakamataas na papuri, luwalhati, pagsambat, pasasalamat, ay maingat naming iniaalay sa iyo lamang. Muli, samahan nyo kami na ang piging na ito, na kung saan ikaw ang laging itinataas, ay mabigyan ng parangal upang tunay na ang kadakilaan mo ang siyang mahayag lagi sa umagang ito. Muli po, to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, may bago tayong segment. Ang pangalan ho ng segment na ito ay Ruth, Naomi and Ruth. Ayan, so maganda po itong ating segment na ito. Nakakatuwa po kasi ang awit ng pag-ibig ay nag-e-evolve. Kung naalala nyo, nag-umpisa lang yan sa mga anak ng mga manggagawa at patuloy pa rin naman po ito. Pero ngayon po ay nag-evolve na po ito sa iba't ibang uri ng mga relasyon. At ngayon nga po, siguro naman alam nyo na pag-uusapan natin sa mga pamilyar sa Biblia, bakit Naomi and Ruth. Pero bago tayo dumako dyan, tawagin ko ang aking dalawang kapatid. Of course, nasa dulong kanan ay si Sister Alice at si Sister Inday naman ang nasa gitna namin. Bati muna, Sister Alice. Good morning! Good morning, Jesus! Binabati ko ang aking mga angkan sa Makati, sa Antipolo, mga Mosquera, at sa lahat ng dako sa buong mundo na meron kaming comfy family. Binabati po namin ang lahat. Thank you, Lord. Oh, malaki ho ang kanyan. Okay, tawagin natin. At syempre, magkaugnay ang angkan na yan. Tawagin natin Sister Inday. Good morning po mga kapatid, sa lahat po ng mga viewers, sa lahat po ng nanonood sa amin, naway makapulot po kayo ng aral mula sa Panginoon dahil binigyan kami ni Lord ng pagkakataon upang maitaas ang kanyang pangalan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo bakit nga ho Naomi and Ruth? Because this is about the relationship between a mother-in-law and a daughter-in-law. Karaniwan ho yan, generally, maligalig ho yan. Nung makilala ko si Sister Alice at Sister Inday, akala ko sila ang mag-ina. Akala ko sila ang blood-related. Yung pala, sabi ko, bakit ganyan? Parang hindi normal no? Hindi ba? Parang ganon. So, gusto nating tingnan ito. We'd like to explore this for the benefit of the body of Christ. Ano ba ang matututunan natin dyan? No? Sabi ko nga kanina sa kanila, sige, umpisahan natin sa konting intriga. Sabi ko kay Sister Alice, natatanong ko sa kanya, ano ba ang madalas na problema ng mga manugang sa mga, generally. Sa kanilang mga mother-in-law? At sasagutin naman ni Sister Inday, ano ba mga problema ng mga mother-in-law sa kanilang mga manugang? General naman po ito. So, tawagin muna natin Sister Inday. Sister Inday, ano ba ang palagay niyo mga nagiging problema? Ang mga nagiging problema, unang-una, pag nakita yung kanilang mamanugangin, sa hilatsa pa lang ng muka, ayaw na nila. Pero ako hindi. Palibasa kilala ko na si Lord. Di ba ang sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo. So, wala kang pinipili. Kapag mahal mo si Lord, mahal mo rin ang kapwa mo. So, nung nakita ko si Sister Alice. Mamaya tayo doon. Maganda na pa. Ano pa yung palagay mo nagiging problema ng mga nanay pag mag-aasawa na yung kanilang mga anak, babae man o malalaki? Ano yung mga nagiging problema nila sa manugang nila? Yung iba pong mga magulang, natatakot sila na mag-aasawa na yung anak nila. Baka hindi na sila matulungan or magiging problema pa. Ito problema. Halimbawa, problema na yung anak niya, dumagdag pa yung isang problema. Yun ang mga nagiging sanhi na ayaw nilang pag-asawahin yung kanilang anak. Opo. Kasi ayoko niyan. Kasi baka dagdag pa yan sa problema ko. Oo nga, naririnig ko ang sinasabi kasi ganito. Opo.
yan ang sampid pangit yung salita, pero parang, yan, tayo magkakakilala na, maayos na tayo nagsama ka ng hindi taga rito. Opo. At talaga ho namang may adjustment, hindi Opo. Okay. Sister Alice, ikaw naman, ano ba naging, generally na observation mo, ano ba mga problema mo ng mga... Ang observation kasi ng karamihan, lalo na pag yung nakatira dun sa mga in-laws or sa mother-in-law, father-in-law, ang kinaanuhan doon yung pinakikialaman ka. So, yun ang number one, yung pinakikialaman. And mostly, ang nangyayari, parang hindi ka makakilos ng normal dahil ayaw makikita or ano yung hindi mo naman ginagawa, parang iba ang feeling mo, na ang feeling mo baka may sabihin sa'yo, pangit yung ugali pala niyan. So, ganon. Makikita, kaya yung iba, ang iniisip nila, ayoko sa in-law ko kasi pakailamera. Ayoko sa in-laws ko kasi maraming sinasabi. Pero sa amin, siguro, by God's grace, and to God be the glory, hindi nangyari sa amin magbiyanan. So, Sister, hintayin mo na tanong natin. Nung magsabi si Brother Jojit na mag-aasawa na siya, sa totoo lang, ano reaction mo? Wala po. Okay lang sa akin kung mag-aasawa siya. Bakit ko? Gusto niya na siyang dispatsahin? Hindi naman. Hindi naman po. Yung bang, kasi ako mapagmahal ako sa mga anak ko. Kung saan, Ilan ho anak niyo? 3 po. 3, okay. Kung ano po ikaliligaya nila, doon po ako. Hindi po ako yung humahad lang sa kanilang kaligayahan. Alam ni Sister Alice yan. So doon sa 3 yung anak, ganun talaga ang inyong pananaw. Opo. Tsaka hindi po, naisip ko po na kung mag-aasawa man sila, hindi ako mamimili. Kung ano yung gusto nila, doon ako. Anong reaction niyo nung una niyong, matagal ba kayong nagkakilala mo na bago nag-asawa kayo ni John? Matagal po. Mga years 6 years po kami mag-boyfriend. Sila. And all those years, nagpupunta ho sila sa bahay? Opo. Minsan nagpupunta po ako sa kanila din. Kasi nagkaroon kami ng parang mag-isa lang yung trabaho namin before. So talagang magkasama kayo Opo. lagi. Ano ho ang at the time, no? Kaya nililiwanag ko, at the time. Okay yan ba? Ano ang impression ninyo kay Sister Alice? Nung una, sinobserbahan ko lang siya na mabait naman siya, nakaupo lang pag nasa bahay. Hindi naman, wala naman akong masabi. Wala naman. Opo. So habang tumatagal na nakikilala niyo siya, ano ho nadidiscover niyo tungkol sa kanya? Wala. Nung hindi pa kasal ho, Opo. nung mag-boyfriend, girlfriend. Wala naman po akong masabi. Kasi bihira lang naman kaming magkita, bihira lang naman siyang pumunta. So wala naman akong masabi. Pero ang napansin ko, dahil nagpe-prayer meeting na nun sa bahay, pag naandun siya, sabi ko, attend ka ng prayer meeting. Uma-attend naman siya. Ganon. Tapos, Pero wala pa siya sa gawain, no? Ano? Wala pa po. Kasi minsan pa nga lang siya pumunta. Ngayon, nakikita na niya may gawain sa bahay. Tapos, nung mga ilang punta niya, sabi niya, alam niya, nakikita niya, nagpapamerienda, ganun. Nagbibigay siya ng pamerienda. Opo. Yun ang nakita ko Talagang naglalangis ng mother-in-law. Kaya sabi ko, ay okay to, tumatanggap siya kay Lord. Yun ang unang nakita ko. Sabi ko, ay mahal niya si Lord. So, number 1 na yun na gusto ko. Okay. So maganda talaga yung medyo nag-aano muna no? Bago yung bigla na lang mag-aasawa na ako na kailan, bukas ho. Tapos bukas pala ipakikilala. In your case po talaga, nagkaroon ng magandang interaction muna. Yes Tama, po. Sister Alice. Opo. Okay. Sister Alice naman, nung ikaw ay hindi pa kayo kasal, ano ang unang impression mo kay Sister Inday? Nung dinala na ako at pinakilala ko nung aking boyfriend. Ex-boyfriend mo na. Ex-boyfriend ko na siya. So, ang kinaanuhan ko kasi, unang-una, maka-Diyos. Kasi ako, nung bata ako, yung father ko, maka-Diyos din. So, alam ko rin, dahil nung bata ako, uma-attend kami ng mga prayer meeting, alam ko na yung ganun na gawain na may prayer meeting tayo. Tapos kaya lang, as a Christian, iba. Pero kasi,
nung bata kami, puro kami simba. Ah, Simba, ibang tapos orientation, iba po kumbaga. yung orientation. Lalo na yung father ko, talagang ano siya, every Sunday, nagsisimba. Then, meron kami mga santo-santo. So, yun. Nung nakita ko na si Mama, wala akong masabi. Kasi, kumbaga, typical lang ba na nanay na hindi ko naman inisip din na siya na yung magiging mother-in-law ko. So, by God's grace na okay naman, wala akong masabi sa kanila kasi tinanggap nila ako kung sino ko. So ramdam mo talaga. Ramdam ko naman at yung pagtanggap nila sa akin, yun, naramdaman ko na hindi ako, kasi minsan iba yung dating na, ayoko dyan, ayoko dito, pangit ng ugali. So usually, yun yung mga nagiging problema. But nung nakita ko sila, pinakilala ko, okay naman po. I am blessed na nagkaroon ako ng mother-in-law and father-in-law. Okay. So, nabanggit nyo kanina yung isang nagiging problema is nakatira yung anak at saka yung manugang sa bahay ng isang magulang. Opo. Baka lang makalimutan ko kasi ang biblical prescription, pag nag-asawa ang anak, dapat ito'y humiwalay. Opo. So talaga nagkakaproblema minsan. Opo. So ang tanong ay ito, kayo ay tumira rin sa bahay nila Nanay Inday, hindi ba? Yes Matagal po, din. matagal na taon po. Oo. Kaya akala ko nanay mo siya. Anyway. Talagang so, kami po yung nagsama. Pag-usapan natin ng adjustment. Sister Inday, anong adjustment ang nangyari? Siyempre, bago yan Aminin ba natin o hindi? Bago yan. Kahit na anong bait, lalabas ang ugali. Wala naman, hindi naman siya pumasok sa bahay ng may pakpak, hindi naman siguro. So may mga ugali rin naman, hindi naman masama. Iba kumbaga nasanay ka na, ito na biglang may pumasok. Ano ho ang adjustment na ginawa ninyo? O major adjustment na Nung dumating siya. Opo. Siyempre, doon sila na nakatira. So, siyempre, may mga kilos ka na siyempre, may kilos din siya. So, hindi maiwasan yon. Paano ang adjustment mo? At paano ho yung be transformed by the renewal of your mind? Sabi, di ba? So, paano nagbabago yung pananaw niyo? Paano ka nag-a-adjust dun sa sitwasyon niya na... Nung doon na siya tumira sa bahay, wala naman ako nakikitang masamang ugali niya na hindi ko magustuhan. Actually, ako pa nga yung naglilinis ng kwarto nila. Kasi pumapasok na sila, alis na sila. Lilinisin ko na yung kwarto nila, lahat. Kung ano yung ginagawa ko nung dati, yun pa rin ang ginagawa ko. Pero wala naman akong napapansin na, ano ba itong manugang ko, ganito, ganyan. Wala po akong napapansin. Kaya, sana ho lahat ng mother-in-law Okay, sige po, go ahead. Maliban doon. hanggang sa nung nagkaroon na sila ng anak, nung unang panganay, nandun sa bahay, Opo. ako pa rin yung umaasikaso sa kanila. Ako nagluluto, minsan ako pa nga yung naglalaban ng mga damit nila. Hindi po ako nagrereklamo kasi kung mahal mo yung anak mo, mamahalin mo din kung sino yung mahal niya. Yun ho ang aking katwiran. Hindi po ako namimili ng tao na, ito ayoko nitong ganun. Kasi, ewan ko, kasi magmula nung nakilala ko ang Panginoon, nag-iba na rin ang ugali ko. Bakit? Ano yung dating ugali? Kasi, di ba mainising ka, naiinis ka doon sa mga taong ganun. Pero hindi. Sige, go ahead. Nung minahal ko si Lord, parang minahal ko na rin lahat ng mga taong nakakasalamuha ko. Isa nga ho nasasabi ng mga manugang, lahat na lang napapansin. Di ba? Opo. Kayo talaga hindi nyo pinansin. Wala po akong napansin na Did you ever, nagkaroon ba ng point na, gano'n bang kaliit, gapuririt, na nasabi mo sa anak mo na, sabi mo naman kay Alice, wag ganito. Alam niya yan na, Opo. kasi Hindi na adjustment yan Opo. Hindi ba? So, tiniis nyo lahat? O kung may makita mo mali, paano? Sige ho. Hindi po, wala akong napansin. Sa katunayan pa nga, yung anak ko pa nga ang naiinis ako Kaya pala kayo. Pero po yung... Kayo pala. Bakit ho kayo naiinis? Pero yung manugang ko, mahal ko. Pero yung anak ko, naku, ikaw, mali yung ginagawa mo. Yung pa yung sinasabi ko. Tinuturuan ko pa siya kung ano ang dapat niyang Ang gawin. ganda naman. Opo. Kasi normally, kakampi, kahit na mali yung anak, kakampihan yung anak. Hindi po. Pag mali, mali. Mas Okay. tinuturuan ko po siya na hindi ganyan ang buhay may asawa. Ganito, ganyan. Tinuturuan ko pa po siya kung paano niya
aasikasuhin yung kanyang pamilya. Okay. Ganun po. Yun hong ano nyo, yung bilang magmanugang, anong uri ho ng, paano kayo lumago ang inyong relasyon dalawa bilang kayo ang mother-in-law? Paano mo siya in-encourage? Alam mo, siyempre siya yung tagalabas. Gamitin lang natin na tagalabas. Opo. Pumasok ka. So, siyempre siya yung uncomfortable. Kahit Opo. na ano sabihin mo, uncomfortable siya. Paano siya tinulungan na makita niya Makita sila. paanong pinaramdam niya? Maliban sa malaking bagay na yan, naglalaban. Ano pa ho yung, kasi yung communication mahalaga. Paano ho kayo nag-uusap? Kasi po si Alice naman, mabait naman siyang manugang. Kaya hindi ko rin masasabing merong mali siya. Kung may mali, mga maliliit na bagay. Pero ang pinakaano, yung bang, kasi yung anak ko, pag minsan nag-aaway sila, mas kinakampihan ko pa nga siya. Ayan, alam niya. Opo, kasi pag naiinis ako sa anak ko, sabi ko, hindi ganyan, wag mong gawin yan, ganito ang gawin mo. Tinuturuan ko siya. Kasi nakikita ko, mabait naman tong manugang ko, itong anak ko ang salbahe. Kaya sabi ko, siya pa ang tinuturuan ko. Kaya ganun po. Wala po kaming pinagsamahan na nag-aalit ako sa kanya. Hindi po. Mahal ko po kasi bilang manugang ko. So at the start pa lang, na-establish na yung relationship Opo. ninyo. Although sabihin nga natin na siya yung pumasok sa pamilya, pero hindi kayo nahirapan mag-adjust sa Hindi kanya. po. Okay, so tanong ko naman, Sister Alice. So, alam kayo ay, yan ang ano yung, tanong ko na yata, ano yung first impression mo. So, nung ikaw ay nasa bahay na, may mga major adjustment, malibang kinanay, of course, kasi marami naman doon sa loob ng bahay. Anong major adjustment na ginawa mo? Ang major adjustment na ginawa ko, syempre yung pakikisama. Kailangan makisama ko na yung sa kalooban ko na gugusto rin nila ako. Una, talagang gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin sa bahay. Mm-hmm. So, ang ginagawa ko, naglilinis din ako pag wala akong pasok. Then, iibahin ko yung mga itsura ng bahay. Kailangan itapon. Kasi, doon makikita ng mga in-laws mo kung ano ka sa bahay nyo at doon sa bahay nila. Mm-hmm. So, yun yung naging namin ni Mama. Then, kung sa pag-uusap naman, kasi noon si Mama, nagtatrabaho pa siya. So, nag-uusap kami pag dumating na siya or samahan mo ko, mamimili ako. So, ganun, very close talaga kami. So, walang naging flaws sa aming mother-in-law na, ikaw, ang pangit ng ugali mo, ikaw, ganun. Wala. Kahit ako as daughter-in-law, hindi pumasok sa amin yung kay mama na, or kay papa na, iba kasi ugali, iba yan ayoko niyan, ganun. Wala po. Kaya, ang naano ko doon, talagang by God's grace. Yun po yun, doon kami pinag-bind ni Lord. At doon din ako natuto sa kanya kasi siya yung aming spiritual. Siya yung spiritual leader ko, siya yung spiritual mother. So, nandun siya. Meron mang problema, nandun pa nga, may one time na hindi ko makakalimutan na sinasabi ang mother-in-law ko, hayaan mo na, ako nga nagtiis ako nga. Parang sinasabi ni minsan papasok sa isip ko, iba naman po yung sitwasyon mo sa sitwasyon ko. Okay. So, meron akong ganong instinct pero tama rin pala na talagang kasama ang pagtitiis. Okay. At pagtitiwala sa Panginoon. Yun na naging namin. Pag nag-aaway kayo ni husband, kanino ka, kasi ibang manugang, pag may problema, nagkikwento dun sa parientes niya. Yun din yung naging natutunan ko sa sarili ko na hindi ako nagsusumbong sa aking mga kapatid o ina. Ayoko. So kasi ayoko maging burden. Okay. So pag nag-away kayo, sa kanya ka lumalapit? Ako kasi, po yung referee. kasi nandun lang kami sa isang bahay So maririnig niya, malalaman niya pagka iba na yung namin. Paano nagiging referee sister in that?
Pagka po naririnig ko na matataas na yung boses nila, gumigit na anak ko. O, sabi ko, ano pinag-aawayan nyo? Ganon. Tinatanong ko po sila, tapos nahihiya naman sila, biglang hihinto na sila. Tapos pagtapos na yon, mag-uusap na kami. Sabi, ano ba ang problema? Ganito, Nag-uusap sino? Kayong Kami dalawa? po. Kami magbiyanan. Kaya ganun kami ka-close siguro. Tatanungin ko kung ano naging problema nila. Tapos sabi ko, sige, ganito gawin mo. Ganyan, wag mo na lang pansinin niya. Akong bahala, kakausapin ko yung aking anak. Ganon. Totoo. Sabi nga nung may naririnig ako sa matatanda, and I think it's true, no? Sabi ganun, mahalin mo lalo't higit yung ina o yung magulang nung pinakasalan mo. Opo. At yun yata ang talagang naging parang motive mo na. Opo. Pero hindi ka nahirapan eh. Kasi di ba? So, nung mga panahon na yon na kayo ay nag-a-adjust, ano yung isang sitwasyon na masasabi mong na talagang alam mong kayo, parang tinuring mo na siyang ina? Was there a situation na sabi mo, ay talagang nanay ko na to? Masasabi mo sa sarili mo na dumating na yung point na yun na hindi ka na nag-aalangan, wala Yes. na. Kailan yun? Nung tinanggap nila ako kasi parang magaang na sa akin yung pakiramdam na nanay ko sila o tatay ko sila. Na wala akong ibang pumasok sa isip ko na hindi nila ako pababayaan. Talagang nandun yung care nila sa akin. Mula nung na-hospital ako or nagkaanak na ako, nandun talaga yung care ni mama sa akin. Kasi nga siguro swerte ko na rin dahil panganay yung kanilang anak at wala silang anak na babae. So ako yung una. Ginawa kang unika iha. Opo, kaya spoiled sabi nga. Talaga. Opo, totoo yun. Parang yung pagmamahal ko sa isang anak, Na napunta babae talaga na hindi mo nakuha. Opo. Sa kanya mo nakuha. Opo. Mas mahal ko nga siya kaysa doon sa anak ko na eh. Okay. Opo. So, sa inyong pamumuhay bilang, yung sa inyong relasyon na ganyan, was there a point, tatanong ko lang naman, was there a point wherein nagkaroon kayo ng differences of opinion sa isang sitwasyon? Hindi naman sa nag-aaway kayo, pero hindi rin naman naiiwasan yan minsan, di ba? Paano nyo na-resolve yung, o paano yung pananaw ninyo pagka gano'n na, medyo iba yung pananaw ni Alice, iba rin pananaw mo. So, paano kayo nagtatagpo somewhere in the middle? Meron ba? Parang wala. Wala. Ang sa amin, parang nabuhay ako or namulat ako kay mama na pray tayo. Yun lang. Pag may Talagang problema po. nandun kami sa, alika mag-pray tayo. Alika mag-pray tayo. Kaya naisama ko siya So, ng tuloy-tuloy. ako, naging close talaga sa kanila. Ang laki ng influence niya sa spiritual life mo. Yes. Pag may problema po silang mag-asawa, pag-pray lang natin kasi si Lord ang gagawa ng hakbang, hindi tayo. At that stage na nag-umpisa ka pa lang, hindi mo pray na lang. Anong attitude mo at that, yung bago pa lang? Parang wala pong pumasok sa akin din na ganun. Kasi dahil nga Catholic kami nung aking family, talagang sagrado, wala akong naging dahil alam ko isa lang yung Diyos na doon niya ako dinala. So, I think talagang destiny nga na sinasabi. So, parang kami ni Mama, wala kaming naging problema na nag-away kami or nagkasagutan kami. Never in my life na ginawa kong sumagot ako. Parang wala po. Alam niyo sa nakita ko sa kanila, yung bang respeto, Yes. pwede mo naman kasi tanggapin yung ano magagawa ko, yan ang nagustuhan mo, edi sige. Pero yung yakap na pagtanggap na yun ang nais nating bigyan ng diin dito sa ating pinag-uusapan na kung sino man mapili, siguro ganun din naman, kung sino mapili ng anak mo, mahalin mo rin at hindi pwedeng walang adjustment. Sabi ko nga sana kanina, at dito nagwawakas ang awit ng pag-ibig. Kasi nga, nakita natin na ang ganda ng simula. At siguro kaya siya maganda is because meron kasi isang sister na, sino ba yun? Basta sabi ng mga anak,
Naku, dami-dami nating problema. Buti na lang si nanay madasalin. Alam mo yun na merong isang Kristiyano na tunay na Kristiyano, glory to God, na parang naging pundasyon. At dahil dyan ay kumalat yung pananampalataya nyo doon mismo sa loob ng bahay. No? Yun ang sabi ko ang pinakamagandang measure ng kung anong pagkakristyano mo, hindi sa labas. Kahit kami mga worker, kahit magaling kang magturo dyan, ang pinakamagaling na measurement niyan sa bahay. Opo. Paano kayo nagre-respetuhan, paano kayo nagmamahalan, at kung may mga problema, paano nyo ito hinaharap, hindi ba napakalaking bagay. So, nandun na tayo sa ano naman ang attitude ng anak mo? Hindi sinasabi na, parang mas mahal mo pa yata kasi hindi naman nasabi sa'yo gan. Anong naramdaman ni brother at that point na parang, alam mo yun, nagkakasundo. Hindi naman siya nagsiselos or anything. Hindi naman po. Mas gusto rin niya. Kasi, siyempre, mahal din niya yung asawa niya. Opo. Na hindi ko naman inaaway. Bagamat magkasama kami, mas mahal ko pa nga. Wala naman siyang masabi. Okay. Kasi alam naman niya na bata pa sila na nagpe-prayer meeting na sa bahay. So, alam niya na kay Lord ako. Minsan nga siya pa nagsasabi nung hindi pa sila mag-asawa, sabi, pagka hihingi ng pera yun, hindi ko bibigyan, sasabihin niya, si Mama, prayer meeting, hindi naman ako binibigyan. Yung mga ganun mga salita niya. Sabi ko, ikaw talaga, napaka-ano mo. Pero siyempre, kadala lang ng kabataan niya. Sa ngayon, hindi na naman po. So, walang naging problema, and yet you came to a point, mag-asawa, na matagal din. How long have you been together in a house? Matagal, di ba? Kay Jam hanggang kay Jam. Opo. Nung magpakasal kayo, magkasama na kayo nila, Sister Inday, May sa bahay? time, nung una po, dun kami sa kanila, tapos may time na lumilipat din po kami. Nag-try din po kami na magsarili. Okay. So, I think mga almost 4 years din kami nagsarili. And then? Then, after nun, bumalik na naman kami. Why? Wala yung gory details, pero nagkaroon ng problema, something like that. I think, nagkaroon kami ng konting problema, tapos bumalik kami doon. Dahil noon time na yon wala siyang work. Okay. So, syempre, yung gastusin din namin sa bahay, financial. So, yung dalawa na yung anak namin, magpa-pampers, magagatas, so you need to be practical na. So yung lahat ng bayarin, parang hindi ko kakayanin na dun sa salary ko dahil wala rin siyang work. Okay. So at that point may crisis kumbaga sa family. At that point may crisis. Ano ang naging reaction pero paligay ko alam ko na, pero tatanong ko pa rin. Ano naging reaction ni Sister Inday nang sinabing, Nay, babalik kami sa what was your reaction? With open arms. With open Talagang arms. tinanggap ko sila. Actually, parang gusto mo natin sabihin kay Sister Alice, huwag ka na kasi umalis dito. At saka mabait din po si brother husband kasi mahal din niya yung mga anak nila. So, tinanggap din niya. Mabait din yung aking brother husband sa kanya. Mahal din siya. Close ka rin kay tatay. Opo, close din po. Sige, go ahead. Yun nga, yung sinasabi ko parang spoiled. Kasi minsan, there are times na sa akin na siya nakikinig. Oo. Kasi yung pagmamahal ko sa kanila, dahil wala na akong father, sabi ko, siya na talaga yung tatay ko. Itinuring mo talaga Tinuring ko talaga silang magulang. Hindi ako nagsawa na, di ba merong kalimitan na, in-laws ko lang naman yan, hiyaan mo sila. Hindi pumasok sa isipan ko na ganon. Talagang yung love ko sa kanila, parang more than that for my parents, kasi wala na akong tatay. So nakita ko yung father image talaga na, tatay ko rin siya. Tinrato ka rin kasi naman. Tinrato na rin kasi nila akong tunay na anak. Siguro explore natin ng konti. Paano mo nararamdaman sa father-in-law mo makakapagbigay ka ng isang specific situation na masasabi mong, ay talagang mahal ako nito? Sa situation na lagi ako kinakampihan. Spoiled ka. Nandun yung point na nung nandun pa kami nakatira sa kanila na ano yung gusto kong ulam.
Ikaw ang Doon ako, tinatanong. doon ako na ano sa kanya na tatay ko nga siya kasi tatanungin niya na yung bang hindi kami nakakakain ng hindi masarap, ang bibilihin niya, yun talagang, di, bumili ka doon ng ano, sasabihin niya kay mama, wag, hindi kami kumakain ng gulay. Yung mga ganon, laging special para sa amin. And of course, sa akin. Lalo na nagkaapo, nandun yung time na susunduin na lang kami bigla. Nang walang dahilan. Na walang dahilan, na nung nagbukod kami, yun ang nare-remember ko na, hindi, magsiswimming tayo. Ha? Wala kaming kaayos-ayos o ano, sumakay na kayo. All Parang expenses paid yun. Opo, wala naman po kaming pera pa nun eh. Kasi pag sinabi niya, mag-swimming, yung mga apo niya, gusto niya makita. So, there are times na ganun yung ginagawa niya sa amin. So, he was building that relationship with you. Opo. No? So, isa akong pinapakita kasi dito, hindi pwedeng sabihin na, ikaw manugang, ikaw mag-adjust. Di ba? Hindi eh. Nakita ko, kaya ho natin pinag-uusapan ito. Kasi minsan nga, nangyayari, yung isang side lang ang nag-e-effort. Lalo na ang expectation, ikaw galing sa labas, ikaw mag-adjust sa amin. Pero sa inyo, ang nangyari, both sides, na ang mga in-laws, lalo na yung mga in-laws, hindi naman lahat, pero usually pag may edad, ganun eh, ikaw yung ikaw mag-adjust. Sila mismo nag-build up, nag-effort na iparamdam sa'yo na ikaw ay kapamilya na talaga. At yun po isang maganda sa samahang Kristiyanong pamilya, no? Na makita natin yun na meron at merong, tawag ko dito mga special child. Special ano. But there will be the challenges, no, sa ibang pamilya. Na ang makita lang siguro isang gusto natin bigyan ng diin is both should make an effort to build up the relationship. Hindi pwede yung manugang lang. Kaya minsan pressure din yung manugang kasi parang yung effort ng manugang, ay nako, hindi yan enough. Kailangan gumawa, hindi ba? So, ang nangyayari, siguro hirap lalo yung galing sa labas na gano'n. Pero sa kanila ho, nakita natin, both parties were making an effort to build up that relationship na kasi naman ang Panginoon, basta sinunod mo, sabi nga ni Sister Inday kanina, basta andyan si Lord. Kasi pag sinunod mo nga, ang Lord din na nagbi-build up ng relationship to the point na paano ka na-convince na ikaw na yung magkaroon na ng prayer? Paano yung hindi naman conversion eh. Ano ba? Transfer ba tawag doon? Pero I believe it's a conversion because yan yung point na talagang sabihin natin na born again ka. Paano dumating yung point na yun na nakita mo sa iyong spirituality dahil sa influence ng mother-in-law mo na eto na yung desisyon ko, eto yung you talk about that. That time na uma-attend na ako, I'm fully hearted na a-attend ako doon. Walang naging sa sarili ko na, ay baka ganito, ganyan. Hindi. Walang umano sa isipan ko na gusto ko na lang mag-serve ako. Siguro eto na yung time na mag-serve ako sa kanya. Especially nung nandun pa sa Mandaluyong, nakikinig na ako. Pero yun nga, there are times nung bagong-bago pa, nagtatago kami. Pero nung tumagal na, nai-enjoy na ako. Sabi ko, eto siguro talaga yung will ni Lord. At nung nauna kami doon sa Antipolo, na nandun pa sila sa Mandaluyong, ako rin yung nag-initiate sa kanya na, Ma, mag-prayer meeting tayo dito sa Antipolo. So ikaw na yun. mismo, you took the initiative na ganun. Kasi po lumipat na po kami doon sa Antipolo. So wala pang prayer meeting kasi ang layo ng Mandaluyong. Oo, natigil yung prayer meeting sa inyo noon. Opo, sabi ko, naku, paano kaya walang prayer meeting? So, then, yun. Siya na sa kanya na nanggaling. Sabi niya, oo, magpa-pray. Oo nga, sabi ko, walang prayer meeting. Parang hindi tayo mabubuhay ng walang prayer meeting dito sa bahay. So, yun. Nabuksan yung prayer meeting sa Antipolo. So, yun. From then on, attend na ng fellowship sila. Mag-anak na sila, uma-attend. So, ang laki ng influence talaga ng no? Opo. Pagka yung ikaw ay Kristiyano at talagang ginagampanan mo ito, ang Diyos ang kumikilos na bumabago ng puso ng bawat isa, di ba? Hindi naman kailangan po pilitin kasi hindi mo pwedeng pilitin ng isang tao ng ayaw.
Kailangan po bukal sa kalooban Kasi nila. may mga nagsasabing, ay, yung manugang ko, sinasama ko dito, ayaw naman umati ng prayer meeting. Kasi minsan, akala natin, magic, pag-attend ng prayer meeting, yung ayaw mong ugali dun sa manugang mo, mawawala. In fact, minsan, tignan din natin, baka ikaw muna umattend ng prayer meeting kasi hindi yung manugang mo binabago, baka ikaw. Opo, totoo. Hindi, mapilit tayo. Pinagpipray ko nga yung manugang ko, pinagpipray ko. Malaman-laman mo siya pala may problema, hindi yung manugang niya. So, napakalaki pong lesson sa ating lahat na yung relasyon ay pundasyon patungo sa isang tunay na pananampalataya. Kasi you have to set an example. No? Kung hindi naman naging ganun ang, sabihin natin, ang reception mo kay Sister Alice, hindi rin naman siguro siya magkakagusto na maganyan. Okay. So, mamaya ay, alam nyo, sa inyo lang yata ako nauubusan ng tanong kasi sabi ko nga, anong tatanong ko? Wala namang intriga itong mga tanong. Hindi naman, no? Biro lang. May issue man. I'm sure may issue. Pero ang daling nasisettle. Yes. Can you talk about that a little? Na, ano mga mindset nyo pagdating sa ganyan? Nagkaroon kami ng ni Mama, nung dumating na time na kailangan talaga namin mag-pray at iisa yung prayers namin. Magkaroon kami ng peace of mind. So, nung time na yon, So may conflict. May conflict. yes, may conflict sa family namin. Okay. Sa family. Sa family. Okay. Tapos? Hindi sa kanila. Okay. So, sa family may conflict. Pero isa yung mindset namin na yun ang tinataas ko kay Lord. Na yun din ang dasal niya. But I praise and thank the Lord, sinagot ni Lord. Amen. That time na yung prayers namin na pareho pa kami ng pinagpe-pray na magkaroon kami ng kapayapaan sa Hindi kayo bahay nag-uusap namin. doon, ha? Pero Wala. isang dasal ninyo. Yes. Okay, go ahead. Kaya, yun yung time na sabi ko, answered prayer na tayo, Ma. Sabi niya, ano ba yung pinagpe-pray mo? So sabi ko, syempre, yung peace. Unang-una yung kapayapaan sa loob ng bahay. Kasi syempre, yung anak, tapos yung mga anak ko, nandun lahat. So, hindi mawawala yung akala mo, wala lang. Pero, syempre, lahat naman may dumadaan ng problema. Lahat, correct. Yes. Correct. Pero, napagtagumpayan namin yon. Amen. Una, may dalawang prayer warrior doon sa Opo, talagang the best yung prayers. Kasi nga po nung una, sabi ko, ako lang ang nagdadala sa pamilya. Kasi ako lang ang umaattend dito sa siya lang. fellowship. Opo. Nagpe-prayer meeting, si Opo, Brother opo, Asban, opo. hindi naman. Tapos yung mga anak kong mga lalaki, hindi rin. So, talaga ang bigat. Ako lang nagdadala. Pero, nung dumating na nga siya, kaya naging mahal ko siya, dalawa na kami. Kaya sabi ko, ay meron na akong kasama. Kaya thank you Lord. Yung bang parang nabuhayan ako ng loob na, ay oo nga, kailangan ipag-pray, mawawala itong mga problema na to. Ganun po. Kaya ganun kami ka-close. Actually, nung una, nung uma-attend na siya sa fellowship, ang dami-dami talagang nagtatanong doon sa East kami uma-attend. Akala talaga nila siya ang anak ko. Sabi, ay, akala ko, mag-ina kayo, hindi po yung asawa niya yung aking anak. So talagang, kasi nga po, pag nasa Panginoon, magkaisa ng isipan po, magkaisa ng puso. So, napabasa ng mga tao yun na isa kayo, isa ang pinananaligan nyo. Kaya yun, doon ko nakita na si Lord importante sa buhay natin. Kasi kung wala ang Panginoon, napakahirap. Mahirap magdala ng kapwa, kahit nga sa loob ng bahay po, merong problema. Pero pag nasa Panginoon ka lahat, dala-dala ni Lord, itaas mo sa Kanya. Yun lang po. Thank you, Lord. So, magbe-break muna tayo at pakakantahin natin yung isang alin dito. Bakit mo nagustuhan tong awit na to? May binabanggit ka na naman kanina. Paborito kasi tong kantang to. Dahil dun sa mga ginagawa niya sa buhay namin, na lahat naman tayo may mga pinagdaraanan. Pero itong kantang to, talagang kamangha-mangha yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang sa akin, sa ating lahat. Kaya,
pakinggan niyo yung awiting to. Yes, let's listen to the song. Heto na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, O Panginoon, sa'yo ang luwalhati. Aking ihahayag ang iyong kadakilan, aking sasambitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, O Panginoon, sa'yo ang luwalhati. Thank you, Lord. Heartfelt na heartfelt. Galing sa puso talaga. Ayan, baka tayo magpatuloy. Babati muna tayo ng mga may kaarawan ngayong August 16, 2025. Happy birthday to Brother Roland Nagit, Sister Sita Morete, and Brother Christian Madla. Happy birthday po! Happy birthday! Enjoy your day! Enjoy your day! Ayan. So, ito ho ang kwentuhan na maganda, pero sabi ko nga, hindi ko yata makita yung, wala, it's because it started with a godly relationship. Kaya hindi naman sabing walang conflict, pero even in that conflict, the Lord was there. Yun ho ang kagandahan na tao tayo lahat, no? Kahit nga Kristiyano, sabihin natin, may kanya-kanya tayong ugali, nagkakaroon ng clash. So, ang sinasabi natin dito is kapag naroon ang Panginoon sa kalagitnaan ng pamilya, walang hindi lang sa hindi lang yung, ay naayos na sila. Hindi may lalim.
Kasi minsan, basta ayos na tayo ha, huwag mo na ako uulitin, na hindi, alam mo, parang bata tuloy yung kausap, na sa buhay po, nandoon yung kailangan na paglalim. Kung ating ang ugnayan sa Diyos, kailangan lumalim eh. So yung ugnayan, kung sinasabi nating matured tayo sa ating relasyon sa Diyos, dapat nagmamature din yung relasyon mo sa kapwa mo. Dadalawa lang naman ang utos eh. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. So pag talagang ang relasyon mo sa Diyos ay lumalalim, hindi pwedeng hindi lumalim yung relasyon mo sa iyong kapwa eh. Ano nga yung pinag-uusapan natin? Ito na naman ako. So, finally, humiwalay kayo. Opo. Ano yun? Would you like to talk about it? Siguro mga pandemic. Pandemic yan. Pandemic time. Nandun pa kami sa bahay. Kailan pandemic, ha? 2021. 2020 nag-umpisa ang pandemic. 2020, yes. 2020 pandemic yon hanggang 2021. But, nung time na siguro 2019, by God's grace, kumuha ako ng bahay. So, hindi nila alam. Tatanong ko nga sana kung alam nila. Hindi nila alam. Hindi po nila alam. Okay. Hindi nila alam na may kinukuha na kaming bahay. Okay. So, gusto ko kasi ma-surprise sila na yung, syempre yung ano ba to, habang buhay na lang ba kami dito? Parang hindi inalaw ni Lord yon sa amin. Talagang si Lord, pag kumilos, iba, talagang yun yung isa sa mga heart desire ko na, Lord, ang heart desire ko, magkaroon kami ng sarili naming bahay, at yun yung tinupad ng Panginoon, isa sa mga heart desire ko. Kaya, nung time na yon, hindi ko pa sinabi na naguhulog na kami, may kinuha na kami. Wala, lalo na yung father-in-law ko, hindi niya talaga alam. Pero nung si mama, sinabi ko sa kanya na, meron na kaming hinuhulugang bahay. Okay. Ha? Nung fellowship yun na gusto mo puntahan natin. Sabi niya, sige nga, tignan natin. So, tinignan namin. Talaga nga naman si Lord. So, wala akong ibang narinig kay mama. Thank you, Lord. Yun pala, pinagdadasal din ng aking mother-in-law na magkaroon kami ng sarili naming bahay. So, nandun yung namin ni Mama, siguro habang nagpe-pray ako, nagpe-pray din siya na magkaroon kami ng sarili namin. But, nagtapos yon na talagang nagkaroon na kami, pinakita namin sa kanya. Kasi noong time na yon, pre-selling pa, hindi namin mapasok. So, asan ba doon? Ayun, ma, ganon eh. So, yun. So, nagpasalamat na kami kay Lord dahil nga nag-grant na yung aming heart desire. But, thank you, Lord, nagpatuloy pa kami. Then, nung time na pandemic pa din, na turnover na sa amin yung bahay. So, ang iniisip ko, kasi close yung aking mga anak dun sa kanilang lolo, paano na pag umalis kami? Malulungkot yung aming mga magulang. So, nandun yung ko na, alam ko may gagawin si Lord na hindi sila malulungkot. Bagkos, matutuwa. Yung aking father-in-law, tuwan-tuwa siya. Excited din pala siya. Pero inuunti-unti namin dun sa anak kong bunso kasi siya yung naghahatid. Naging very close siya yung nag-aalaga. Oo. Kaya nung time na yon, sabi ko, sige, unti-untiin natin siya. Pero bukod doon, nung palipat na kami, so, inano ko lang siya na, lilipat na kami, ganito, ganyan. O sige, nakialam na rin siya sa bahay ko. So talagang nandun yung niya na, pinag-aano niya na rin na may bahay na rin yung anak ko. Siyempre, iba yung feeling. Siyempre. Na hindi pala kami, hindi nagtatapos ang buhay natin na hanggang doon na lang. So, si Lord, kumikilo sa buhay nating lahat. Okay. Kaya doon ako talaga nagtiwala sa Panginoon. At meron pa ring instances na
nagkaroon ng sakit yung aking father-in-law na hindi namin alam na mild stroke na. So, wala na, kami lang mag-iina. So, sabi ko, pa-check up tayo, kailangan, hindi natin alam kung ano yung mangyayari eh. Pero alam nyo, sa awat grasya ng Panginoon, mild stroke na, pero yung father-in-law ko, okay pa siya. Malakas pa rin. Malakas siya, pero nung time na yon, doon ako talagang kumapit kay Lord na pinahanap na kasi ako ng neurologist. Pero nung nasa office ako, I'll pray, tapos naghahanap ako ng mga neurologist kasi iba yung feeling. Tatay ko na siya eh. So, talagang inako ko na tatay ko siya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. So, that time, nung time na yon, humanap ako ng neurologist, nandun yung prayers namin. Pero hindi inalaw ni Lord na may mangyaring iba kay Papa. Talagang nandun yung strength, nandun yung power of prayer namin ni Mama na gagaling si Papa. Wala kaming ginawa. Wala kaming talagang nag-pray lang kami, nagagaling siya. Amen. But God is so good, gumaling si Papa na wala kaming pinuntahang neurologist and wala, talagang gamot lang, isang doktor lang yung namin. But he was healed by the power of Lord talaga. Oh, Yun totoo ang yan. Love covers everything. Pati Yes. There's healing talaga. Nararamdaman ko yung kanyang pagmamahal sa father-in-law niya kasi nangingilid nga yung luha niya. Ikaw mismo ramdam mo na mahal niya talaga yung niya. Sister Inday, ano reaction mo? Kasi very close kayo eh. Opo, mic po. Opo, nung sinabi niyang, Inay, aalis na kami. Ano po naging reaction niyo? Tuwan-tuwa po. Okay. Kasi hindi habang nakikita ko siyempre sa isang pamilya, kailangan nakabukod sila. Masaya sila, nagagawa nila yung gusto nila kasi silang At magtayo sila na sarili nilang buhay. Yun ang gusto kong, sabi ko nga kay Alice, naku, yan ang matagal ko nang hinihiling sa Panginoon na makakuha kayo ng sarili nyong bahay. Kasi dito, alam kong kontrolado yung mga kilos nyo. Siyempre, may gusto kayong gawin. Hindi nyo nagagawa kasi nag-aalanganin kayo sa bilang amin. respeto naman kasi sa mga magulang na Opo. nandoon. Kaya sabi ko, tuwan-tuwa ako. Sabi ko talagang si Lord mabait dahil hinihiling ko rin yan sa Panginoon. Oo. Yun po. Napakahalaga ng biblical prescription na yan nasa Genesis, no? Na kapag nag-asawa ang anak mo, dapat yan ay magsarili at magkaroon ng sariling buhay. No? Opo. Sa akin ho kasi sa bahay, pag yun nga, panganay ko rin, sabi niya, Papa, mag-aasawa na ako. Tanong ko sa kanya, saan ka titira? Sabi niya, bakit? Baka ako hindi ka pwedeng tumira dito, mag-aasawa ka, lilipat ka. So, long story short, actually sumama ang loob ng dalawa. Na, minsan, kailangan maging kontrabida ka muna. Nakakuha naman ng kondo. Ako pa nga naghanap ng kondo para sa kanila. So later on, kinausap ako ng mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, Papa, sa totoo lang, nung una, masama loob namin. Kasi parang pinagtabuyan mo kami. Sabi ko, hindi eh. Hindi, sabi niya, Papa, kaya nga kami makikipag-usap sa iyo. Kasi salamat dahil nakita namin kung bakit. You know, as parents, sometimes, kailangan magpaliwanag, kailangan mag-seminar. Tayuan mo lang yung sinasabi ng salita ng Diyos. And then let God do the rest. At yun na nga, lumapit sa akin, sabi niya, Papa, natuto kami magdesisyon sa sarili namin. Sa loob ng kondo, hindi naman ganun kalaki. Nakakakilos kami ng gusto namin kilos. Mag-aaway kami kung gusto namin mag-aaway. Natuto kaming dalawa dahil dalawa na lang kami. Ganun o kahalaga yung prescription ng Genesis na yun na humiwalay. Kaya mga magulang, minsan hindi naman kailangan magpaliwanag. Tayuan nyo kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos. At hindi ka kailangan lagi nag-explain. Kaya minsan nagkakaroon ng struggle bang, naku, baka hindi nila ako maintindihan. Di ang Diyos sana sinabi, naku, hindi mo ako naintindihan. Bakit nagpapaliwanag ba ang Diyos? Pag tinayuan mo ang salita ng Diyos, hindi ko naman sinasabing, hindi yun. Kundi yung stand on the Word, let God do it. Yes.
pakikita ng Diyos na pararangalan ko yung aking hinirang na sumusunod sa akin. And I will let them know why they have to do it. At ngayon nga po, maganda ang nangyayari kasi hindi na nga dito, umalis na, pumunta na ng Amerika, na natutong tumayo sa dalawang paa. Yes. Oh. May time pa naman tayo Sister Inday, paano ngayon doon sa dalawa mo pang manugang, paano ang relation? Although hindi siguro kagaya, iba, unique naman. Paano kayo nakikipag-interact doon sa dalawa? Ay, yung pangalawa, kasi nung tama-tama, nung umalis na sila sa bahay, totally lumipat na sila, nagkaroon naman ng problema yung pangalawa dun sa tinitirahan nila kasi kasama din nila yung parents. Si Lord, ano? Opo, timing na timing. June niya, umalis kayo, December, Pagdating ng April, hindi kasi lahat na kayo umalis na. Pagdating nung April, namatay yung father nung aking manugang ni Ana. So, ewan ko, nagkaroon sila ng family problem din. So, yun, lumipat sila sa amin, nagpaalam, pwede ba kaming dito tumira? Para kayong house of refuge? Sabi ko, pwede naman kasi umalis na sila Alice, pwede naman. Kasi sino ba naman kami magulang kaming hindi tatanggihan namin ng aming anak? Kung paano namin minahal sila, mamahalin din namin sila ng katulad nila. Ganun po ang So, paano po ang inyong ugnayan sa dalawa? Ito, si Ana, hindi ba? Opo. Paano po? Bakit? Okay lang po, okay lang. Technical lang. So, ano po ang nangyari na, paano ang relationship niyo ni Ana? Sila rin po, pumapasok din sila. So, ako rin ang naiiwan sa bahay. Kung ano yung ginagawa ko kay Alice nung, ganun din yung ginagawa ko ngayon. Okay. At si Ana naman, okay din naman. Maano rin siya sa amin. Pagka binibilan niya kami ng... Kasi si brother husband kumakain yung mga isda lang, ayaw ng karne. Sila puro karne ang ulam nila. So, mga bata. binibilhan din niya. Sabi niya, ito para kay Papa kasi hindi siya... Napakapalad naman ng papa. Opo. Ako naman, hindi po ako namimili kahit kaya kong kainin Kaya si Papa nila yung kanilang iniintindi. Kaya ko tinanong yon kasi yung observation ko kay Sister Ana, may lalim siya. Yung mga... May hugot siya. Tsaka may lalim siya. Kasi yung prayer meeting ngayon sa Antipolo, maraming beses na may mga insights siya na sabi ko, may lalim ang taong ito na I'm very sure may kinalaman kayo doon na hindi pwedeng hindi Hindi pwedeng hindi. At yan ay hopefully hindi lang sa inyong mga manugang, kundi sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. Okay, so huling request. Si Sister Inday muna. Lagi ko naman tinatanong to, ano ang mabibigay niyong advice sa mga sa mga magmamanugang na may problema ngayon na kung ano pa man yan, ano po ang mabibigay niyong advice? Unang-una po kasi talaga, tayong mga parents, meron tayong pagtingin sa Panginoon na lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, iuugnay natin sa Panginoon. Kasi kung wala tayo sa Panginoon, mahirap po tayong makisama sa ibang tao. Kailangan po tayo muna ang magbago sa buhay natin na, yun nga, di ba sabi nga sa Bible, di ko lang matandaan ng verse, mahalin mo yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Di ba napakahirap po di po ba mahirap mahalin yung mga taong hindi ka ibig-ibig? So, pag iyon nagawa mo, madaling-madali mo na pong mamahalin ng lahat. Pag ang isang taong mahirap mahalin na mahal mo, lahat po kaya mo nang mahalin. Yun lang po. Yun lang ang para sa akin. Kasi unang-una po ako, sa lahat ng ayoko ako'y nakakasakit ng damdamin sa aking kapwa. Kasi yun ang number one na ayoko yung masasaktan ko yung kapwa ko. Kasi si Lord nga ayaw ng ganun So sinusunod ko lang ang Panginoon. Okay. Ngayon, pag meron ka nakikitang hindi maganda sa paningin mo, just pray to the Lord. Amen. Yun lang po. Alam niyo, natutuwa ako. Kasi hindi general. Pag masama ugali ng manugang. Hindi, totoo naman. Sabihin na natin may ganong sitwasyon talaga na
Hindi mo sabi, ano magagawa ko, andyan na yan. Hindi pwedeng parang nag-quit ka na lang. Yun ang sinasabi niya. Hinaharap yung problema na hindi nag-iisa kasama ang Diyos. Okay, sabihin na natin totoo, masama ugali ng manugang. Pero hindi mare-resolve yung kung titignan mo na lang lagi na magbago ka, na hindi naman nakikita sa atin yung, kagaya na ipinakita mo na, so, simula pa lang, kumbaga red carpet agad di ba? So, naging madali para sa inyong mga in-laws, daughter-in-law, na maging bahagi ng pamilya ninyo. No? Ayan, siyempre, yung sasabihin mo ba, kontrabida naman yung mga... Sige, Sir Alice, ano advice mo sa mga manugang naman? Paano nila i-deal yung kanilang mga, tawag ko dyan, mga bruhildang mga daughter-in-law? Sige po. Sa akin naman po, kasi yung ibang mga manugang, talagang kontrabida rin sila. Pero ako, hindi ko ginawang kontrabida yung sarili ko. Kasi nga, nandun yung love namin, una love. So, kung wala kang pagmamahal, hindi mo maigagala. At firstly, galangin mo yung magulang mo. Correct. Yun So, hindi naman porket hindi ko siya kaano-ano, hindi ko siya kadugo, pero kadugo ko na rin siya. Kaya doon sa mga marami pa na ang kaaway ang biyanan. Pero sa akin, hindi. Kaya marami ring nagtatanong ng mga friends ko na, biyanan mo ba yun? Oo, biyanan ko yun. Kasi akala nila yun ang nanay ko. Pero doon, ang masasabi ko, mahalin natin at galangin natin yung ating mga in-law, mother-in-law, father-in-law. Yun yung una Kailangan may pagmamahal tayo. Kung mahal natin yung anak nila, mahal din natin sila. Hindi pa pwedeng mahal mo yung asawa mo, kaaway mo yung mga in-laws mo. Hindi maganda para sa akin yon. Kaya nga, sometimes, may nafe-feel din ako na gano'n na parang mahal mo ba yung magulang ko? Mahal mo ba yung mga kapatid ko? Nasasabi ko yon minsan sa husband ko. Kasi minsan na-feel ko na, ako lang ba yung mahal mo? Dapat mahal mo rin yung magulang ko. Tama. Kasi minahal mo ko So mahalin mo yung magulang ko at may mga kapatid ko kung ano sila. So ako, ganun yung binigay ko kila mama. At doon sa mga kapatid niya, kapatid ng aking brother husband. So, yun, love and respect. Totoo yun. Yan, ang kailangan natin. Yun yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, ang kikilos sa atin Yes. Kahit sabihin mong tama ka, minsan nagkakatamaan. Oo, dahil nga puro katwiran. So, sa umagang ito ay makita natin isang napakagandang larawan ng ugnayan ng isang manugang sa kanyang biyanan. Although, aminin man natin o hindi, marami pong mga pinagdaraanan ng ibang pamilya. Pero sabi nga love is the answer Yes, exactly. And that love must come from God. At maganda yung sinabi ni Sister Alice na andun pa rin yung honor your father, kaya nga ginawang mother-in-law, father. Yes. So, i-honor mo rin yung magulang ng mga ng asawa mo, no? Kasi doon yung pangako, hindi ba? Pagpapalain kita. At nakita ko naman kay Sister Alice parang pinagpala. So sa ating buhay po, hindi natin maiiwasan na may mga conflict. Yes. Kasama po yan. Kasama po. Pero ang resolution po niyan ay wala sa kamay natin. Nasa kamay ng Diyos na pagkakatiwalaan natin sa anumang sitwasyong inilaan niya para sa atin. Hindi ho nagkataon yan ng asawa mo o yan ng iyong biyanan. Hindi po. Nais ng Diyos na kumilos siya sa buhay ng bawat pamilya, anuman ang sitwasyon, upang ipakita niya na sa kanya walang imposible. Yes. Na ang anumang sitwasyon, basta siya ang kasama ninyo, gagawa at gagawa siya ng paraan upang makita ng mga taong tunay na siya lamang ang makapagbibigay ng, sabi nga, buhay na ganap at kasiyasiya. Ay, maraming salamat sa aming kapatid din mabisita yan. Kapatid na Sister Alice and Sister Inday. So, pag nagkaroon kayong problema, balik ko kayo dito. Gusto namin maka-intriga. Na nakakatuwa ho kasi nga, very, very clear works of God na ang Diyos ang kumilos dito. So, meron kaming, at aming awitin siyempre, pasasalamat sa Diyos.
pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Sa iyo, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Mula sa puso, pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Sa iyo, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Mula sa puso, pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat, 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 pasasalamat mula sa puso nagmamahal sa Diyos. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for the many blessings you bestowed upon us. Maraming salamat po at sa muling pagkikita next Saturday. God bless everyone. God bless. Thank you, Lord. Bye-bye.